Good afternoon guys, ito ngayon sa isang road trip kasama si Mrs. Dito ito sa may Binoog Road na nagkokonekta sa bayan ng San Agustin at San Andres dito sa Tablas. Mga ilang taon na rin tayo nakagawa ng video dito, halos 4 years na. So kailangan nating mag-update para sa ating mga followers, lalong-lalo na sa mga bakasyonista na gustong mag-road trip tuwing umuwi dito sa Tablas o dito sa Romblon. Okay guys, itong Tablas Island ay isa sa pinakamagandang lugar na puntahan tuwing bakasyon, lalong lalo kung summer time. Maraming mga beach at saka mga natural na mga tanawin ang makikita sa islang ito. Underrated ang Romblon, ibig sabihin hindi siya masyadong nafi-feature sa mga social sites or yung mga malaking magazines para i-promote. Pero ang kagandahan sa lugar na to ay talagang perfect na virgin pa yung mga forest dito. Ito, meron tayong madadaanan dito sa unahan, yung tinatawag dito sa San Andres na Mount Kang-ayong na napaka virgin forest. Yung nakikita yung kulay blue dyan sa unahan, yan yung Mount Kang-ayong. At yan daw ay dating panahanan ng mga IPs o yung mga katutubo nating mga ati o yung mga unang-unang mga Pilipino dito sa Pilipinas. Isa yan sa lugar na naging panahanan nila. So dito guys, sa lugar na to, meron ditong cafe na dalawa. Yung isa medyo inactive, yung isa active, yung Dad's Bukid at sa unahan niya, few meters lang yung Dad's Bukid na hindi mo siya mapapansin kaagad-agad, pero pag sa loob niya guys, pagpasok mo ay bet you na talaga napakaganda sa loob kasi parang meron kang feeling of exclusivity, yung parang tahimik na tahimik yung lugar. Then pagbaba sa lugar na to guys, ito yung pinakamababang parte ng Binoog Road. So, unang daan ko dito ng 2018 nung ginagawa ang kalsadang ito. I mean, kino-concrete kasi actually guys, itong kalsada na to ay 1960s pa ito ginawa. Okay, during the time of the Congressman Moreno ang pagkasabi ng ating mga locals dito. So, ito guys, pinakamababang parte ng Binoog. And then approaching yung pataas. So, yan ang pinaka right side nung Mount Kang-ayong kung ikaw ay nasa San Andres. Ayan guys, maganda yung kalsada at concrete all the way to San Agustin. So just 6 months ago or wala pang isang taon dito naglagay ng mga power lines para magkakuryente yung mga local. So marami nagpasalamat doon sa lokal na taga-distribute ng power lines, yung Chelco, dahil at long last yung lugar na to ay naging accessible through cyberspace. Ibig sabihin nagkaroon sila dito ng mga internet connection dahil doon sa kuryente na yon. Okay, so yun guys, pero generally speaking, halos nasa 90% ay dead spot. So may mga portion dyan lang na napapasukan ng internet signal. Pero ang kuryente dyan guys ay halos kumpleto na. Itong portion na to ng Mount Kang-ayong or ng Binoog Road, ito na yung pinaka plateau or pantayan guys sa taas ng bundok ng Kang-ayong. Okay, so aakalain mong ikaw ay nasa lowland, pero guys actually para siyang plateau. Pantay siya na parte ng bundok na almost nag-i-stretch siya ng halos
2 to 3 kilometers winding. So napakagandang mag-drive dito, lalong-lalo na kung ang kino-consider mo ay yung may mga kasalubong, kasi dito perfectly masasabi mo na ikaw lang mag-isa minsan ang napapadaan dito. Okay, kahit gabi masarap mag-drive dito dahil nasubukan na rin natin. Okay, but make sure lang guys na ang inyong motor pag kayo dumaan dito is perfectly well, or walang problema ang makina, gulong, brakes, para at least hindi magka-aberya. Ayan guys, pa-winding yung kalsada na pantay. Okay, so dyan sa baba daw, sabi ng mga tao na minsan nakakausap natin, ay may mga bahay, yung mga caretakers nung may mga malaking lupain dito sa taas nung Binuog. So kung tatanungin ako tungkol dun sa pangalan ng Binuog, kung saan nag-originate, ay wala rin akong alam. So sana mayroong magko-comment dito na ang Binuog ay nanggaling sa ganito. Okay, that's another story to tell. At ayan, merong isang bahay tayo nakikita. Actually yung bahay niyan ay lately lang yan na itayo dyan. At may mga paunti-unting naglalagay ng bahay. Hindi rin tayo nagkaroon ng time para umausap dyan. Sige, maybe sometimes ay makakuha tayo ng information little by little sa lugar na to. Ayan, yung isang peak na yan, ayan yung peak ng bundok ng Hinugusan. Okay, kasi itong Binuog ay may mga adjacent barangays sa baba. Itong particularly itong Mount Kangayong na to, meron siyang Barangay Victoria ng San Andres, Barangay Hinugusan ng San Agustin. Okay, sa kabila naman itong party ay yung tinatawag na Marisor Marinorte. Yan, so eto guys, portion na to ay pababa na tayo. Dito sa portion na to makikita na yung tangke nung tubig dun sa may Agtagsing. So yung Agtagsing mas maraming tao yon. So more or less nasa 3 kilometers ang layo mula sa portion na to. Ayan, kita niyo yung lupa na yon, pulang-pula ang lupa dito. May pato. Okay guys, dito sa rides na to, napagtanto ko na napaka-importante talaga ng meron tayong mayabong na kagubatan sa lugar. Okay? Dahil sa lugar na to ay madalas ang pagpatak ng ulan. Dahil yun ay naging observations namin tuwing kami ay nagbabiyahe dito sa lugar. Madalas dito ang precipitate. Siguro nga dahil sa napaka-healthy nung forest land na to. So isa siyang essential part nung isla ng Tablas para magkaroon ng matabang lupa ang isla.